Good morning! Papasok na naman tayo sa trabaho. 8 hours na naman tayo hanggang Tuesday. Dahil ako nga ay magli-leave. Yes, kumuha ako ng vacation leave. 1 week vacation leave. Yes. Susunod na uli yung... Ngayon lang na-approve yung vacation leave ko, kumbaga. Ito yung matagal nang nangyari. Matagal na ako nang hingi ng leave. 2 months or 1 month ahead of time yata ang hiningi ko bago ako, yun nga, hiningi yung schedule para sa next month. This month, I meant. Yun, approve naman. Anyways, magkukwentuhan tayo ngayon tungkol sa money mistake na nangyari sa akin noon, nung unang abroad ko. Yes. Malamig ngayon kaya ako naka-jacket. At sobrang taba ko na naman dito sa suot ko kasi nga makapal siya eh. Kaya nakakalaki siya ng katawan. Alam mo yung mataba. Pero hindi po, okay? Ganito, yung money mistakes ko na nangyari sa akin noon, nung unang abroad ko. Unang dating ko sa Korea. Bakit hindi ako nakaipon? Grabe. Alam mo yun, yung unang experience mo, ang dami kong money mistakes na nangyari sa akin growing up. Nung 18 years old ako, tapos nung nag-Korea nga ako, no? Dahil hindi ako marunong mag-manage ng pera, hindi mag-budget. Sabi ko sa inyo, kaya talagang napakahalaga ng pag-budget talaga. Okay? Dahil kung hindi, sabi ko sa inyo, ang bilis maubos ng pera kapag hindi nyo alam kung paano ito gamitin. Kapag hindi nyo alam kung paano ito i-budget. Kaya talagang napakahalaga na i-budget mo ang pera mo. Dahil kung hindi, talagang isang iglap lang ubos ang pera. Sabi ko sa inyo. Ganito yan. Di nag-Korea nga ako. Syempre, first abroad ko yan. Tapos, first time ko makahawak ng malaking pera. So, parang, tapos yung time na yun, wala pa akong bank account. No? Wala akong paniwala dati sa bank account. Dahil, sabi ko sa sarili ko, anong purpose ng pagkakaroon ng bangko? Kukunin mo din naman. Bakit ka magbabangko? It doesn't make any sense. Di, bakit ilagay mo na lang sa, sa wallet mo, kaya sa sulok ng bahay mo. Yun ang paniniwala ko nung bata pa ako. Para mas madali na kunin mo agad ang pera, pero mali pala kasi, pag pala nandyan lang yung pera mo sa nahahawakan mo, nakikita mo, walang ka talaga ng control, makukuha mo agad yung pera. Tsaka yung wala kang anong tawag doon? Yung parang isinet na boundaries para sa pera mo. Ganyan, may pera akong malaki. Kuha na lang na kuha. Lalo pa lang madaling maubos pag ganun. Kaya dapat pala talaga maglalaan ka ng limit ng kung magkano lamang yung gagastusin mo. Okay? Sabi ko nga sa inyo noon nung nasa Korea ako, my first year in Korea. Ilang taon naman ako sa Korea. First year. Siyempre, libre kami pa bahay, pakain, libre kuryente, may allowance pa na kahit pa paanong $15 lang, napakaunti, no? Okay, tapos sumasahod kami ng twice a month. Yun, every quincenas katapusan, sumasahod kami. At tapos, syempre nakakahawak ka ng malaking pera, excited ka nang makakuha ng pera tuwing buwan. Kasi mahilig ako mag-shopping noon, grabe, nung kabataan ko, napakahilig kong mag-shopping. Ako yung tao na gusto ko, sabi ko nga noon, kwento ko, gusto ko match ako. Kailangan, meron akong per color yung aking outfit. Halimbawa, brown ang aking damit. Brown din yung bag ko. Tapos yung sapatos ko, brown din. Ganyan. So, ganyan ako noon. Matching outfit talaga ako. Kailangan na every kulay. Yung bag ko, kailangan everyday, iba-iba yung bag ko sa loob ng 1 linggo. Yun. Kaya nga, binabansagan ako noon ng mga American noon na ako daw ay fancy. Ganyan. Pero, hindi naman. Kasi, hindi naman siya mamahaling mga bag yung binibili ko. In which is, kung nag-invest pa ako lalo sa mga mamahaling bag, mas lalo na ako napurdoy. Yan. Mas lalo na ako na broke. Yan. Pero yun nga, tapos iba-iba din ang sapatos ko. Ang sapatos ko, grabe, every paycheck meron akong sapatos, sabi ko sa inyo. So, yun. Tapos, na-discover ko rin sa sarili ko na, shit, ang pera, bilis maubos. Alam mo yung sahod mo na isang sahuran mo lang, in just one day, ubos na din yung pera mo. Wala ka na ding panggasto sa susunod pang mga araw. So, ako din yung nahihirapan. Tapos, hindi pa rin ako nadala. Nagpatuloy pa yan. Nagpatuloy hanggang 2 taon. Ganun pa rin. Ubos ang pera. Sabi ko, shit, ano kayang ginagawa ko? Ano kayang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito? Walang nangyayari sa pera ko. Talagang parang dumadaan lang sa palad mo. Yun, dumadaan lang sa bulsa mo, sa wallet mo, isang araw lang mapupuno, tapos bukas sa idna, wala na. Sabi ko, ano ang ginagawa ko sa pera ko? So yun, managing pala ng pera nga.
Yun, tapos hindi pa rin ako natuto. Umuwi pa ako ng Pilipinas kahit sabi ng employer ko na huwag ka nang umuwi ng Pilipinas dahil gastos lamang. Hintayin mo nang matapos yung kontrata mo, yun ang sabi niya sa akin. Pero hindi ako nakinig sa kanya, umuwi pa rin ako. Sabi niya, uuwi ka ng Pilipinas, ang gastos, malaki ang magagastos mo. Pamasahe mo pa uwi, pamasahe pagbalik, tapos magagastos mo pa. Magagastos ka doon, hindi ka hindi ka tatanggap ng pera, gagastos ka. Yun ang sabi niya. Dito, at least nandito ka sa ibang bansa, tatanggap ka ng pera dahil nagtatrabaho ka. Pero doon, wala. Palabas lahat ng pera mo. Mauubos lang, sabi ko sa iyo, huwag ka nang umuwi. So, hindi ako nakinig. Sabi ko, akala ko marami na akong pera. So, umuwi pa rin ako. Tapos binigyan niya ako ng bonus na magkano lang, $700. Sabi ko, shit, akala ko dami na noon. Pero shit, pag uwi ko ng Pilipinas, doon ko na discover na ang bilis lang ng pera. So, tapos na-scam pa ako sa pagbili ng bahay dahil merong makulit na ahente na nag-o-offer sa akin ng bahay na napasubo ako. May pera ako sa bulsa. Siyempre, mapapasubo ka kapag hindi ka marunong mag-budget ng pera mo, humawak ng pera mo. Napasubo ako, sabi niya, reserve ng bahay. Ang reservation is 18,000. So, nagpa-reserve ako. Tapos, knowing na hindi ko muna tinanong yung sarili ko kung gusto ko ba yung bahay, kung gusto ko ba doon tumira, kung gusto ko ba na pagdating ng panahon, doon pa rin ba ako, kasya na ba yung bahay na yon sa akin. Hindi ko tinanong, wala akong tsaka yung location, gusto ko ba yung location, hindi ko tinanong yung sarili ko. Napasubo ako, umuuna lang ako yan, nagbitaw ako ng 18K, wala, kinabukasan, nagbagong isip ko, hindi ko na makuha yung pera. So, na-scam ako doon. Tapos, yun nga, sabi ko, talagang puro gastos nga, grabe. Kaya mahalaga talaga na pag-aralan talaga yung pera. Pag-aralan ng pagbabudget. Dahil kung hindi, talagang, Diyos ko, diyan magiging mabilis yung pagbagsak ng pera. Diyan magiging mabilis yung pag-ubos ng pera mo, okay? Kapag wala kang alam sa pag-manage ng pera mo, sabi ko sa inyo, mauubos. Kaya hanggat maaari, magkwenta ka, magsulat ka, isulat mo sa papel kung magkano yung mga expenses mo sa loob ng isang buwan para ma-maintain mo, para makontrol mo yung expenses mo. So, hindi ko yun ginawa. Wala akong ganun na method. Yes. So, sabi ko sa sarili ko, yun nga nahihirapan ako. Dahil sabi ko, ang perang kinikita ko sa loob ng isang sahuran, sa isang araw ko lang ginagastos. Hindi talaga ako marunong sa pera. Pero, yun nga, as I grow older, doon ko na-discover yung lahat ng mga tamang pamamaraan sa paghawak ng pera na dapat pala binabudget talaga. Yun, natuto akong mag-budget. Natuto akong maglaan lamang na kung magkano yung dapat nagagastusin ko sa loob ng isang buwan. Yes. Kaya talagang nagkukwenta ako, naglilista ako kung magkano yung mga kailangan kong i-spend sa loob ng isang buwan. And nakatulong sa akin yun talaga, sobra. Kaya talagang ngayon, hindi na ako nahihirapan sa pera. Ngayon, mas nahihirapan ako ng pera ay sa Pilipinas. You know, guess what? Parang grabe ang hirap, no? Kung tutuusin, hindi na dapat mahirap ang buhay ko dahil sa sitwasyon ko pagdating sa pera dahil nga isa lang naman ang anak ko, binata na rin at gagraduate na ng college. And hindi naman sa akin nakaasa ng pera ang anak ko. Financially, namubuhay siya ng kanya. Pero yun lang talagang sa Pilipinas, sa nanay ko. Yun nga. Kasi nga, wala sila yung managing din, tamang paghawak ng pera. So, wala silang kaalaman sa kung paano hawakan ng perang. Alam lang nila itong manggap at gumastos. Yun ang nangyayari sa kanila. And then nakikita ko yung maling paggastos nila talaga, maling pamamaraan nila sa paghawak ng pera. For example, sabi ko sa kanila noon, uuwi ako ng Pilipinas. Ang gusto ko, isa na lang susundo kasi nga wala naman kaming sasakyan. Sabi ko, yung ate ko na lang or si kuya ang susundo sa aming dalawa. Kahit silang dalawa na lang ang sumundo sa akin sa airport para makamura, para hindi mahal ang pamasahe. Kasi uwi pa kami from Manila to Quezon Province. Mamasahe pa. Sabi ko, wag nang magsisamahan sila nanay or sila, yung mga kapatid ko doon sa pagbilaw nga. Kasi sabi ko, magkikita-kita rin naman kami pag umuwi na ako. So, doon na lang kami magkita-kita. Wag nang pumunta ng Maynila. At magkano din naman ang pamasahe? Parang 150 or 200 yata ang pamasahe.
Yun. Tapos marami pa yung itatransfer mong sasakyan kasi or lilipatan mong sasakyan dahil hindi lang naman siya isang sasakyan pauwi sa Pagbilao sa Quezon Province. Marami pa ng pagdadaanan. May bus, makakailang bus ka pa. Tapos may jeep pa, may tricycle pa. So parang ang dami yung pagdadaan ng mga level, 3. Ganyan, 3 or 4. So sabi ko, ako ngayon nagpaplano, 'di ba? Mahilig ako magplano, mahilig ako mag-budget nga. So sabi ko, ganito na lang, nagpaplano na ako habang pauwi ako noon. Sabi ko, wag na kayo magsisamahan ha, sila ate at kuya na lang susundo sa akin sa airport. Anong ginawa nila? Sila pa rin yung nasunod. Kaya nga sabi ko, ang hirap i-lead ng pamilya ko sa Pilipinas. Dahil hindi sila marunong sumunod. Yung gusto lang nilang susundin nila, and then yun, may stress ka talaga sa kanila. So, ito na nga nangyari. Alam ko dahil excited lang sila siguro na makita ako dahil ganyan-ganyan. Pero kahit na sa maraming aspeto ng bagay, wala talaga silang, yung parang pagsunod ba. Yung hindi mo sila mailid talaga. Ayun, ito na nga. Nagsipuntahan ng Maynila. Sumama ang nanay, sumama ang isang kapatid, sumama ang isa pang kapatid. Ilan sila? So, 3 na agad. Tapos si kuya pa, si ate, tapos ako pa, may kasama pa ako. So, 7 na agad kami na uuwi ng Quezon. So, pakakainin ko pa sila. Tapos, mamasahin na naman kami pauwi ng Quezon. So, biruin mo yun, magkano yun? Ipagpalagay na 200. Sa ano na lang kami sasakay? Sa, anong tawag dito? Ordinary bus, ganyan. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 1,400 na agad. Okay, papunta pa lamang doon sa Pagbilao, 1,400. Okay? Tapos may mga sasakyan pa ng mga jeep. Tapos kakain pa nga kami. Sa pagkain na lang namin, umabot na kami ng 6,000 sa pagkain. Or, magkano ba binayaran? 6,000 or 8,000 sa pagkain namin, sa dami namin. Sa Maynila kami kumain doon sa food court sa Makati. Sabi ko, oh my God. So, inaatake na agad ako ng anxiety doon. Kasi nga, sabi ko nga, binabudget ko ang pera ko. Kaya sabi ko, oh my God, itong mga taong to talaga, hindi talaga sila marunong mag-budget. Hindi talaga sila marunong humawak ng pera. Talaga, ang tingin talaga sa nila sa akin ay super yaman ko. Super millionaire ako na hindi ako nag-iisip ng pera. Na hindi ko iniisip kung paano ko gagastusin ng pera ko. Yun. Ay, di yun na nga. Sabi ko, my God, pag ganito ko ang gagastusin ko araw-araw, buti na lang 9 days lang ako tumagal sa Pilipinas. Yun, talagang, dahil kung hindi, baka isang buwan ay purdoy. Yung unang uwi ko ng Pilipinas, naka isang buwan ako doon, and grabe, wala pang isang buwan, naubos lahat ng pera ko, sabi ko nga sa inyo. So, doon ako natuto talaga. Naubos yung pera ko nung nasa Pilipinas ako. Tapos, nung pabalik na ako sa Korea, kala ko ay sasagutin ng employer ko yung pamasahe ko, hindi pala. Pero sinagot naman nila nung nalaman nila na ako'y pabalik na. Yun. Pero I mean to say is nung hindi pa, grabe. Akala ko ako talaga yun nga, sabi ko magbabayad ako ng plane ticket ko, wala akong perang pambayad. Inubos ko talaga, grabe. Ganun ako kasyong nung bata pa ako. Kaya sabi ko nga, natutunan ko yun. I learned from that. Yung lesson na yun, ginamit ko talaga yung lesson na yun sa buhay ko hanggang ngayon na binabalik-balikan ko. Sabi ko, pag inulit ko ulit yung mga ganong pangyayari sa buhay ko, yung pag-manage ko ng pera noon, sa ngayon, malamang wala akong pera ngayon. Yun. Dahil talagang, mahirap ang mawala ng pera sa mundong ito. Mahirap pag bumalik ka ng zero. At mahirap ding mabuhay ng walang pera. Kaya talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin yun. Yung money mistakes na nangyari sa akin noon is babalikan ko yun paulit-ulit sa ngayon para hindi na mangyari sa future ko. And so far, nagkakaigi naman. Kaya yun, maging marunong sa paghawak sa pera. Dahil ang pera ay napakadaling maubos. Pero ang bawat mga taon na pinagtrabahuhan mo ay mahirap nang ibalik. Okay? Kaya habang malakas at bata ka pa, doon mo, halimbawa, pumasok ka na sa mundo doon ng workforce. Doon mo nasisimulan na mag-ipon. Doon mo nasisimulan na magtabi ng savings mo, na kada sahod mo magtabi ka. And then, doon mo na din sisimulan na maghulog ng para sa retirement mo, yung magiging pension mo pagdating ng panahon. Okay, simulan mo na yan habang ikaw ay nagtatrabaho na. Para pagdating ng panahon or mangailangan ka,
parati kang handa, parati kang may pagkukunan ng magiging mga pangangailangan mo. Halimbawa, ang palagi kong sinasabi, pag nagkasakit ka, pag lilipat ka ng bahay, pag nasiraan ka ng kotse, pag may dumating na kalamidad sa'yo, handa ka. Pag, marami pang kung anumang klase ng mga darating sa'yo na mga magiging pangangailangan mo, handa ka. Meron kang naitabi, meron kang magiging pensyon, you will be protected. Yes, you will be, magkakaroon ka ng, hindi ka mangangamba na, pagdating ng panahon, kahit ako tumigil na ng pagtatrabaho is makakaya ko pa rin sustentuhan ng sarili ko. Yun. Dahil sabi ko sa inyo, kahit tumanda na kayo at kahit tumigil na kayo ng pagtatrabaho, yung mga kagastusan nyo, hindi yan matatapos. Nandyan pa rin yan at lalong mamahal. Lalo na pag tumanda na kayo, pag naging masasakitin na kayo, akala nyo wala nang magiging kagastusan. No, mas maraming magiging gastos nyo, lalo na kapag hindi nyo iningatan ang katawan nyo, kapag hindi nyo ipinangalagaan ang katawan nyo, okay? May mga sakit talaga na mangyayari, hindi talaga may iwasan yan. Meron namang mga sakit na kayang i-maintain at may mga sakit na kaya naman na malunasan, kumbaga. So, you will be prepared. Okay? Okay, papasok na ako ngayon. Haba pa ng oras, pero magaban nyo ako dahil yun nga. So, yun ang kahalagahan ng ikaw ay naging handa pagdating sa pera, naging handa sa financial, okay? Unahin mo yung mga pangangailangan mo. Parati kong sinasabi, unahin yung mga pangangailangan mo dahil yun ang mas kailangan mo, yun ang mas tutulong sa iyo, okay? Marami nagsasabi na, bakit kailangan mo pang magtrabaho at mag-ipon? Okay lang yan. Bakit pa? Masyado mo siniseryoso ang buhay, ganyan-ganyan. Kailangan mong seryosohin ang buhay. Dahil ang bawat kilos at galaw natin dito sa mundo ay kagastusan. Yung mga hindi nakakaintindi, oh my God, di ko alam paano nyo napapakain ng sarili nyo. At kung paano nyo nababayaran ng mga bills nyo, okay? Papasok na ako, bye!